Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa ating 2-stage 3 transistor amplifier, no? Kasi nga sabi ng iba, kapag pumunta ka sa iba't ibang forum, tiningnan mo yung ganitong schematic, sabi ng iba, nonsense daw yung ganitong klaseng amplifier. So distorted daw, mahina, tapos nagsasayang lang ng panahon sa oras. So kung papakinggan natin yun at hindi natin sinubukan, pwedeng isipin nating tama sila. Pero kapag tinry natin, tapos meron kang mga piyesa sa bahay naman, makakatulong sa atin yung mga, kapag may mga parts tayo, mga maliliit at malalaking transistor, may susubok natin kung ano nga ba yung katotohanan ng mga sinasabi nila, yung mga pinag-aargumentuhan nila doon sa iba't ibang forum, So kung napapanood nyo yung nakaraang video natin, na gumawa tayo ng low impedance amplifier. Okay? Gumawa tayo ng low impedance at nakuha natin na pwede siyang mag-load ng napakaraming speaker. So ngayon, gumawa tayo ng bago na zero impedance amplifier na kayang mag-load ng 28 ohm speaker. Okay? At ito na yon. Ayan siya. Ito na yon. Kung mapapansin nyo, ito yung pinakita natin. Kasi itong circuit na to, dito tayo nagbabago-bago, binabago-bago natin yung niya, yung tawag nito. Nagbabago tayo ng biasing, coupling, decoupling, tapos sinusubukan natin kung ano yung magagandang quality ng transistor, ano yung nararapat na transistor para sa mga ganitong range na wattage lang, hindi yung mga matataas na wattage, kung ano yung nararapat dito. Kasi kung magkakabit tayo ng mga malalaking transistor at bababa lang naman yung wattage ng amplifier natin, so walang silbi yun. Walang mga, parang useless lang. So ngayon ito na, ayan siya. Ito yung zero impedance natin. Ayan, mapapansin nyo. So in-split natin yung in-split natin yung dalawang output nito, ayan, kung makikita nyo, para yung kanyang heat distribution ay balanse. Ayan siya. Magkakahiwalay sila. Okay? So ito na yon. So ngayon, isusubok natin paparinig natin sa inyo kung ano ba yung mga masasabi natin dito sa simpleng transistor natin. Okay, so ayan, makikita nyo, hindi pa magkakapareho ng size yung dalawang output natin. Pero ito talaga, itong numero na to, ito yung magkakapares. Yung D817 tsaka B668. Yan yung sila magkakapares. Magkaiba lang sila ng manufacturer, kaya hindi sila magkakapareho ng size, sukat. So ito ngayon, susubok natin, Yan, tingnan nyo ng maigi, yung isusubok natin ngayon, meron tayong ipaparinig na middle frequency. Sandali lang, Tapos, tayo? Ang susunod ng middle frequency, low frequency tayo from 10 Hz up to 30 Hz. Okay, so pakinggan nyo ng maigi. So hawakan lang natin kasi tatalon tong speaker natin pag hindi yun hawakan. Okay? So yun yung middle frequency na signal natin. So ngayon magbe-bass tayo. O diba? Kung nakabox na yung mga speaker na yan, napakalakas na yan sa loob ng bahay. Sa ganung vibration. Okay? Sa ganung vibration. So kung medyo mataas naman yung low frequency range natin, nasa mga 60 to 100 Hz, mas kaya. Mas kaya ng amplifier natin. Okay? Ulitin natin.
Okay, nakita nyo na, di ba? So, kung sa tunog lang, kung kayo mismo susubok nito, kasi bibigyan naman natin yung schematic kung may manghihingi, ano? Kung kayo mismo yung magbubuo nito, siguro masasabi nyo na worth if gumawa ng ganito. Basta tama yung supply natin, tama yung filter, tama yung biasing natin, makukuha natin yung tamang tunog. Tapos, tamang driver, tamang speaker na ginagamit. Di ba? Yan, oh. Okay? So, ayan. Naipakita na natin na okay naman pala. Maayos naman at malakas. Kahit na 2-stage 3 transistor lang yung ginagamit natin. Ayan. Ayan, magbabago-bago yan. Tingnan nyo ng maigi. Magtataas baba yan. Okay? Ayan, so napapatunayan na natin na pwede naman pala kahit na 3 transistor lang siya, kung pambahay lang natin ay mas malakas, ay ano na siya, mas malakas kaysa mga Bluetooth speaker natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.